Happy Lord's Day. Na-miss po namin ang marami sa inyo last Sunday. Tayo po ay inulan ng matindi at binaha. And salamat sa Panginoon at narito po tayo para pagsaluhan yung salita ng Panginoon. So problema po ba yung malakas na ulan at pagbaha? Yes, problema yung walang tigil, yung ulan. Problema yung pagtaas ng baha sa maraming lugar. And sinagot ni Lord yung prayer natin after 40 days ng, hindi pala 40 days. After na ilang araw ng pag-ulan at pagbaha ay tumigil na, humupa na ang baha at sumikat na ang araw. Di ba? Napakasarap sa balat yung sikat ng araw. And so kahit gaano kalaki yung problem na kinaharap natin ay we all know. Tulad ng topic natin kanina sa equipping class na meron tayong mas malaking problema. Na kahit na lumipas ang ilang araw, kahit ilang buwan o ilang taon, ay hindi basta-basta masusolusyonan. Ito yung problema sa puso ng tao na naging dahilan na bakit pinadala ng Diyos yung napakalaking baha sa panahon ni Noah. Simula pa chapter 6, si Noah na yung pinag-uusapan natin. So tatapusin na natin yung story ni Noah sa Genesis 9. Pero paalala sa atin po ngayon kung bakit ba dumating yung malaking baha. So let's read again Genesis 6 verse 5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Then verse 11, verse 12. Masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Of course, we know yung story. Nagpadala ang Diyos ng baha na lipol ang lahat ng tao sa buong mundo except 8 people. Si Noah at yung kanyang pamilya. So nalipol ang karamihan ng tao sa buong mundo. But yung crucial question, nalipol ba yung kasamaan sa puso ng tao? So kung napakinggan niyo yung sermon last Sunday, mababasa natin sa chapter 8, sa bandang dulo na ng chapter 8. Ganun pa rin yung nakikita ng Diyos sa puso ng tao. Sabi sa chapter 8, verse 21, alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. So mula nang bumagsak sina Adan at Eva sa kasalanan sa Genesis chapter 3, hanggang sa paglaganap ng kasamaan sa buong mundo sa panahon ni Noah, hanggang pagkatapos ng baha, hanggang sa panahon natin ngayon, ay walang nagbabago sa kalagayan ng puso ng tao. Left to ourselves, walang mangyayaring pagbabago sa puso natin. Ganito pa rin yung nakikita ng Diyos sa puso ng tao na hiwalay kay Kristo. Romans chapter 3 verses 9 to 12. Ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So ito yung napakalaking problema na kailangang hanapan ng solusyon. Hindi lang yung mga lubak-lubak na daan sa baliwag, hindi lang yung malalaking baha sa iba't ibang lugar, yung kailangan na hanapan ng solusyon. So sa laki ng problema ng tao sa kasalanan sa puso natin, nasaan yung solusyon? Hindi mas mataas na kalidad ng edukasyon yung solusyon. Hindi reforma sa gobyerno or sa politics sa Pilipinas yung solusyon.
Hindi yung pagpapasa ng mas magagandang batas yung solusyon. Hindi yung mas mahigpit na pagpapatupad ng batas yung solusyon. Wala sa tao, wala sa salita ng tao, wala sa gawa ng tao ang solusyon sa problema na ito. So paano na yan? Nasaan ang solusyon? At syempre, nagbabasa tayo ng Biblia, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, alam natin yung sagot na yung solusyon ay nasa Diyos. Nasa salita ng Diyos, nasa gawa ng Diyos. And that's the point. Nung story natin last Sunday sa Genesis 8, sa haba-haba ng panahon, almost 1 year, na paghintay nila Noah sa loob ng barko bago humupa yung baha, bago sila tuluyan ng makalabas, ay pinapaalala sa atin na ang solusyon sa lahat ng ito ay nasa salita ng Diyos. Kung anong sasabihin niya, nasa gawa ng Diyos, kung ano yung sasabihin niya. And sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin, ganun pa rin. Yung takbo ng kasaysayan, yung katuparan ng plano ng pagliligtas ng Diyos, yung solusyon sa problema ng puso ng bawat tao ay nakasalalay hindi sa atin ng mga tao. Ito ay nakasalalay sa salita at gawa ng Diyos. And so sa chapter 9, ito pa rin yung emphasis na titingnan po natin yung dalawang bahagi na ito. So kung mayroon kayong bulletin, nandiyan po yung outline ng ating pag-uusapan. So yung dalawang major sections nito, verses 1 to 17, at verses 18 to 19, ay ine-emphasize na yung katotohanan na pinag-aaralan natin na yung solusyon ay nakasalalay sa salita at gawa ng Diyos sa magkasalungat na paraan. Positively, makita natin sa verses 1 to 17 na yung bunga kapag ang salita at gawa ng Diyos, ang bunga ay pagpapala. And then sa verses 18 to 19, yung salita at gawa ng tao, ang bunga ay kabaligtaran. Sumpa. So, yung first part, positive. Yung second part ay negative. Anong gusto nyong unahin ko? Negative o positive? Yung bad news or yung good news? Kahit na yun ang gusto ninyong unahin ko, uunahin ko kung ano yung nakalagay sa Bible. At inilatag ito na positive, yung una. So, simulan natin doon. So nagsimula sa yung chapter 9 sa mga salitang binigkas ng Diyos. Kung paano nagtapos yung chapter 8 na tungkol din sa sinabi ng Diyos, ganun din sa chapter 9. Ang kaibahan lang, yung ending ng chapter 8, yung mga salita na sinabi ng Diyos doon ay binigkas niya sa kanyang puso. Pero pagdating sa chapter 9, yung mga salita na sasabihin niya dito ay ipaparinig niya ng malinaw kay Noah at sa kanyang pamilya. And malinaw na yung salitang sasabihin ng Diyos ay words of blessing. Kasi yung simula, verse 1, binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. So salin po yun ng ang Biblia. Pakinggan niyo yung word na binasbasan, or God blessed Noah. Na ito ay nagsisignal sa atin na yung ginagawa ng Diyos dito ay hawig sa ginawa ng Diyos sa chapter 1. Kumbaga, ito ay nagsisilbi na recreation o bagong paglikha ng Diyos. Naalala ninyo yung sinabi ko last Sunday tungkol sa Genesis 8. Yung malaking pagkakahawig, kung paanong nagpadala yung Diyos ng chaos sa pamagitan ng baha. Tapos sa chapter 8, verse 1, ay pinahupa ng Diyos, nagsimulang humupa yung baha nung pinaihip ng Diyos yung hangin sa ibabaw ng tubig. So yung hangin na yon sa Hebrew ay ruach. And then sinabi ko na yon ay the same word na ginagamit sa Espiritu ng Diyos. Sa Genesis 1 verse 2, na sa simula ng paglikha ng Diyos ay merong chaos. And then sabi dun sa chapter 1 verse 2, kumikilos ang Espiritu o yung ruach ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So yung ginagawa dito ng Diyos is a work of recreation or new creation. Sa verses 1 to 7,
Yung mga words of blessing ng Panginoon sa mga flood survivors ay nagpapatibay ng parehong layunin ng Diyos sa paglikha sa tao sa Genesis chapter 1. Kung titingnan niyo yung Genesis chapter 1 verse 28 at 29, marami kayong mababasa doon na hawig sa sinasabi ng Diyos kay Noah sa text natin sa verses 1 to 7. Halimbawa, verse 1 and then verse 7. Ito yung naka-bracket doon sa section na ito. Nireaffirm dito ng Diyos na yung layunin niya sa tao ay mamunga at magpakarami. Tingnan niyo yung verse 1. Be fruitful and multiply and fill the earth. And then verse 7, and you, kayo, si Noah, yung mga anak niya, be fruitful and multiply, increase greatly on the earth and multiply in it. Di ba yun yung eksakto na sinabi ng Diyos kina Adam at Eve? As Genesis chapter 1 verse 8, be fruitful and multiply and fill the earth. Parehong-pareho. Walang nagbabago sa layunin ng Diyos. At syempre, yung katuparan ng layunin ng Diyos na yon, partly ay mayroon tayong kailangan gawin. Hindi naman dadami yung tao kapag walang gagawin yung tao para magbuntis at manganak. But syempre, yun ay higit na nakasalalay sa gawa ng Diyos. Na katulad ito ng naranasan na blessing ng Israel. You remember, for hundreds of years, ay nandun sila sa Egypt. Tapos, pag binasa niyo yung Exodus chapter 1 verse 7, ay ganito yung mababasa natin. But the people of Israel were fruitful, same word, and increased greatly. They multiplied, same word, and grew exceedingly strong so that the land was filled with them. Same word. So yung mga salita na nagsisilbi na, yun yung katuparan ng layunin ng Diyos sa Genesis 9, at least for Israel, na nagbibigay ng assurance sa kanila na sisiguraduhin ng Diyos na yung layunin niya para sa mga tao ay matutupad. At kung ang layunin ng Diyos ay pagpalain tayo, walang sino man, walang anumang bagay sa mundong ito na nilikha ng Diyos ang makahahadlang o makakapigil sa Diyos. And then kapag babalikan natin yung Genesis 1, sinabi rin ng Diyos sa unang mga tao na hindi lang nila pupunuin yung daigdig, kundi sabi sa verse 28, kundi kayo ang mamahala nito, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So yung dominion na tayo mga tao ay ine-exercise natin sa mga hayop. Tayo ang merong authority, hindi yung mga hayop yung merong authority sa atin. And so, pagdating naman kila Noah, sinabi na ng Diyos na tutulungan ko kayo para ma-exercise niyo yung dominion and authority sa ibang nilikha ng Diyos. Look at verse 2. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibinibigay sa inyong kamay. Pansinin niyo yung in-emphasize ito pa ulit-ulit. Bawat hayop, bawat ibon, lahat-lahat. Ito yung words of blessing ng Diyos na sinasabi ng Diyos na tutulungan ng Diyos ang tao na magpakarami, tutulungan ng Diyos ang tao na mamahala sa mundo. Hindi lang yun. Sinabi din ng Diyos na ibibigay pa niya ang lahat ng kailangan ng tao para mabuhay. Ang Diyos ang magbibigay ng pagkain na ating kakainin. Nung una, anong pagkain yung ibinigay ng Diyos sa tao? Chapter 1, verse 29. Mga gulay at mga prutas bilang pagkain. This time, ang sabi ng Diyos sa Genesis 9:3, I gave you everything. Salamat sabi ng iba na hindi tayo vegetarian. At pwede tayong kumain ng karne. Sabi sa verse 3, gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin. Pero hindi ibig sabihin, absolutely everything ay pwede natin kainin without harming ourselves. Sabi ng Diyos sa verse 4, huwag lamang ninyong, ito yung bawal, huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay.
So ang dahilan bakit bawal kumain ng hayop na mayroon pang dugo ay hindi not primarily for health or hygienic reasons. Yung reason dito ay symbolic at ceremonial. Pag narinig ito ng mga Israelita, alam nila yung sinasabi ng Diyos dito kasi sabi sa bakit ipinagbawal ng Diyos yung pagkain ng dugo sa Leviticus 17, verse 10, verse 11, verse 14. Kasi ang buhay ay nasa dugo. And ang dugong ito ang inihahandog bilang pantubos sa inyong buhay. So, ibig sabihin, kapag umiiwas sila sa pagkain ng karne na may dugo o ng dugo, ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay na ibinigay ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pamamaraan ng Diyos sa pagtubos ng mga makasalanan. So through the atoning sacrifices ay yung paghahandog ng mga hayop. Sabi sa Hebrews 9:22, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. And sa Hebrews 9, hindi mga dugo ng hayop ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon na dumanak na dugo ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Na siyang anak ng Diyos na naging tao. Na yung buhay ni Kristo, yung naging kapalit natin. Yung kamatayan niya sa krus ang naging pantubos ng pambayad sa kasalanan natin. So hindi na issue ngayon kung paso, pwede bang kumain ng dinuguan? That's not the issue. Bahala kayo kung gusto niyong kumain. Ang issue dito ay pinahahalagahan ba natin ang dugo ni Kristo? At pinapahalagahan natin ang dugo ni Kristo o yung sakripisyo na ginawa ni Kristo every time na tayo ay nagsasalo-salo sa banal na hapunan. That's why you make sure na hanggat maaari ay hindi kayo absent kapag tayo ay merong public gathering as a church. And pinapahalagahan din natin yung dugo ni Kristo kapag pinamamalita natin sa ibang tao yung sakripisyo na ginawa niya when we proclaim the message of salvation in evangelism. And sa ganitong paraan, natutupad yung layunin ng Diyos. Di ba ang gusto ng Diyos sa atin, be fruitful and multiply? Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming anak. This is also about fulfilling the Great Commission. Go and make disciples of all nations. So ganitong paraan, napapahalagahan natin yung buhay ng mga tao na mga makasalanan din na katulad natin na ang daan na tinatahak nila ay kapahamakan dahil hindi pa nila kilala si Kristo. Ito yung layunin ng Diyos. Yes, nakita natin na pinatay ng Diyos ang napakaraming tao nung panahon ni Noah. Pero yung pinakalayunin ng Diyos ay hindi para patayin ng tao. Ang pinakalayunin ng Diyos ay para maranasan natin yung buhay na galing sa Diyos. Tayo ay mamunga at magpakarami. Be fruitful and multiply. Kaya pagdating sa verse 5, sinabi ng Diyos na mananagot ang sino mang papatay sa tao. Kasi multiplication ang gusto ng Diyos, hindi subtraction. Verse 5, mananagot ang sino mang papatay sa inyo, maging ito isang hayop. Pagbabayarin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Mabigat na kasalanan ang pagpatay. Kaya kailangang parusahan, kailangang hatulan. This is not just about cold-blooded murder. This is also about abortion. Pagpabaliwala sa buhay ng sanggol sa sinapupunan. Sabi ng Diyos dito, mayroong hustisya. Sisingilin ng Diyos yung kabayaran. Kung hindi man matanggap yung hustisya na yon sa pamahalaan natin sa mundong ito, titiyakin ng Diyos na pagbabayaran yung ganong kasalanan. So ano yung kabayaran? Buhay din. Verse 5, literally in verse 5, from every man, from each man's brother, I will require the life of man. Death penalty ang parusa sa kasalanan ng pagpatay sa kapwa-tao. Dahil sinasabi dito, in a sense, bawat tao ay kapatid natin. So, not in the sense na tayo mga Kristiyano ay magkakapatid sa Panginoon. Pero in the sense na, dahil ang Diyos ay, in a general sense, ay ama ng lahat bilang manlilika. So, ibig sabihin, bawat tao, kahit mga unbelievers, ay mga kapatid natin.
not in a spiritual sense, of course. Nagpapakita nito na mahalaga na pahalagahan natin ang buhay ng ibang tao. You remember the story ni Cain at ni Abel? Di ba nung pinatay niya yung kanyang kapatid, tapos hinahanap ng Diyos si Abel kay Cain, sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Sabi ng Diyos dito sa text natin sa verse 5, yes, we are our brother's keeper. Kaya gagawin natin lahat ng magagawa natin para maalagaan yung buhay ng ibang tao. So mabigat na kasalanan, unang-una laban sa Diyos yung pagpatay. Kaya sabi sa verse 6, bakit mabigat? Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Again, going back sa Genesis 1:27. Ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Kahit na nagkasala ang tao, kahit na pagkatapos ng baha, nananatili yung katotohanan na bawat tao, kahit gaano kasamang tao, kahit yung pinaka-karumal-dumal na kriminal na ngayon ay nasa bilangguan, ay taglay pa rin yung larawan ng Diyos. Merong dignity sa bawat tao. Kasama yung mga bata sa sinapupunan ng kanilang nanay, kasama yung mga bata na kasama natin ngayon, kasama yung mga matatanda na hindi na makapagtrabaho at hindi na productive sa society, kasama yung mga bata na may special needs, kasama yung mga disabled, kasama yung mga nasa kulungan ngayon, lahat. So hindi lang pagpatay yung issue dito, kung paano natin pinapahalagahan yung kapwa natin na nilikha din katulad natin sa larawan ng Diyos. Diba, sabi sa James chapter 3 verse 9, kapag sinusumpa mo o nagsasalita ka na masama laban sa ibang tao, you are insulting or assaulting yung image of God na nasa tao na yon. So nakita ninyo verses 1-7, na yung layunin ng Diyos na pagpalain yung tao ay magmamunga, magpakarami. And pagdating sa ikalawang bahagi nung first part na ito, yung layunin ng Diyos na pagpalain ng mundo ay pinagtibay niya sa pamagitan ng kanyang tipan o covenant kay Noah. So that's verses 8-17. So mayroong shift kasi nagsalita ulit ang Diyos. Ito yung sabi niya. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. So kung yung verses 1-7 ay reaffirmation ng layunin ng Diyos sa paglikha sa tao, ngayon naman siya ay nag-i-initiate ng isang bago at special relationship sa pamamagitan ni Noah. Ito ay covenant. Yung covenant ay pwedeng maging sa pagitan ng dalawang tao o grupo ng tao, pero sa kaso na ito ay sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Yung first time na ginamit yung word na covenant, berit, ay sa Genesis 6:18. Bago pa ipadala ng Diyos yung baha, nung sinabi niya kay Noah sa verse 18 na I will establish my covenant with you. Pero marami nagsasabi na yung unang-unang covenant ay yung creation covenant sa Genesis 1-3, bagamat hindi binanggit explicitly yung word na covenant, pero maraming detalye doon sa paglikha ng Diyos sa unang mga tao na nag-indicate na it's also a form of covenant. Ano ba yung ibig sabihin ng covenant? Ang covenant o tipan ay gracious act ng Diyos. Gracious act of God na nagpapasimula at nagpapatibay ng genuine relationships niya sa mga tao. Hindi kailangan gawin ng Diyos. Hindi obligado ang Diyos na gawin. Kaya nga, gracious act. Ito ay initiative ng Diyos. We're not deserving. Kung alam natin yung, kaya nagsimula ako dun sa kasamaan ng tao, yung human depravity, nagpapaalala sa atin when God initiates yung covenant kay Noah, this is a gracious act. So yung actual na pakipagtipan at kung ano-ano yung nakapaloob dun sa covenant na yon ay sinabi ng Diyos sa part na ito, sa verse 8 hanggang simula sa verse 9, na nagsimula sa salitang behold, or ito, tingnan niyo, painggan niyo mabuti. This is very, very important. So you have to listen. Para maintindihan natin ito, I'll just throw some questions. Para maintindihan natin yung covenant ng Diyos kay Noah. First question. Sino yung nag-initiate ng covenant? Si Noah? No.
ang Diyos. Sabi doon sa verse 9, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon. Ito ay pasya ng Diyos. Ito ay plano ng Diyos. Hindi ito nakadepende kung deserving ba ang tao o hindi. This is not human initiative. Wala nga suggestion si Noah tungkol sa bagay nito. Wala siyang contribution. This is divine initiative. Next question. Sino-sino ang beneficiaries ng covenant? Sino-sino yung makikinabang sa covenant kay Noah? Si Noah? Yung mga anak ni Noah? Yung family nila? Verse 9 and 10. Yung sagot sa mga tanong ko pala nasa Bible. Okay, huwag niyong hanapin sa kung saan-saan. Verse 9. Pati, nakikipagtipan ako sa inyo ngayon, and sino pa'y kasama? Pati sa inyong magiging mga anak, even future generations. Gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot, may ilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Lahat ng mga hayop, hindi lang iilang tao, kundi lahat ng may buhay, yung beneficiaries ng covenant na ito. So yung magbe-benefit sa pagpapala na sinasabi ng Diyos sa covenant, ay hindi lang yung mga Israelita na tinuturing na God's people sa Old Testament. Hindi lang ito para sa ating mga Kristiyano ngayon. Even non-Christians. Even yung mga tao na araw-araw ay naghihimagsik laban sa Diyos. Ay pinagpapala ng Diyos through this covenant. Nakita niyo kung gaano ka-amazing yung benevolence ng Diyos na patuloy siyang gumagawa ng mabuti sa mga tao na nagpapatuloy sa kasamaan. Ano yung pangako ng Diyos na nakapaloob doon? Verse 11. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Dalawang beses sinabi ng Diyos. Sa English, never again. Never again. Ito yung assurance ng Diyos na hindi na mauulit yung ganito kalawak na baha. Hindi ibig sabihin na hindi na magkakaroon ng baha. Ang sinabi dito, hindi na magkakaroon ulit ng ganito kalawak na baha na papatay sa lahat, sa halos lahat ng tao sa mundo. Ganon din sa chapter 8 sa dulo, hindi ko nasusumpay ng lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan, verse 21, mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. So bakit significant na marinig yun? Kasi sinabi ng Diyos doon, walang nagbabago sa kasamaan ng puso ng tao. Ibig sabihin, kung magpapadala ang Diyos ulit ng baha na papatay sa halos lahat ng tao sa buong mundo, God will be fully justified in doing that. That's consistent sa justice ng Diyos. Pero ang pangako ng Diyos, kahit na deserving kayong lahat na patayin dahil sa kasalanan ninyo, hindi ko na uulitin yung baha. Verse 22 ng chapter 8, positively, hanggat na ito buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi, hindi mapapatid. May nakita akong post sa Facebook, ang tagal ng ulan ang tagal, sisikat lang yung araw, papakita lang araw sandali, tapos bubuhusan naman agad yung ulan. Tapos sabi, 40 days and 40 nights na itong pagbuhos ng ulan. Kailangan na ba natin gumawa ng arko bilang paghahanda doon sa baha? Ang sinasabi ng Diyos dito, kahit gaano kahaba yung ulan, kahit gaano kalakas, kahit gaano karaming baha yung idulot nito, hindi ito aabot sa point na katulad nung nangyari sa panahon ni Noah. Hindi tayo dapat mag-alala. This is amazing mercy sa part ng Diyos na in-extend niya sa mga taong hindi naman karapat-dapat sa awa ng Diyos. And think about that. Every time na umuulan, think about that. Every time na bumabaha. Sa halip na magreklamo tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. At ganito lang yung inaabot natin. And usually, kapag sa ibang mga covenant sa Bible, pag may covenant,
May sasabihin ng Diyos na ito yung gagawin ko. This is my part of the covenant. And then sasabihin din niya, ito naman yung part ninyo, ito naman yung obligasyon na dapat ninyong gawin para matanggap ninyo yung blessings ng covenant na ito. Sa covenant ng Diyos kay Noah, tingnan niyo sa Bible ninyo, ano sinabi dito ng Diyos na kailangan gawin ni Noah o ng mga tao for them to receive yung pagpapala ng Diyos sa covenant? Anong kailangan gawin? Ano sabi? Anong kailangan gawin? Nagtatanong ako, kailangan nyo sumagot. Okay? Anong kailangan gawin? Wala! Wala kayong mabasa dyan na sinabi ng Diyos na kailangan nilang gawin. Wala silang obligasyon na kailangan gawin to receive God's covenant blessings kay Noah. Walang kailangan gawin. Kahit nga magpatuloy ang tao sa kasalanan nila, God will still be faithful in fulfilling His part of the covenant. Di ba amazing yung kindness ng Diyos na pinapakita niya dito? Isa pa. Usually, kapag may mga covenants, halimbawa yung covenant kay Abraham o yung covenant sa Israel, nagbibigay ng Diyos ng signs or palatandaan sa covenant. At yung mga signs na yung kailangan nilang gawin. Sa covenant kay Abraham, yung circumcision. Sila yung kailangan gumawa. And then sa covenant sa Israel, yung Sabbath. Kailangan i-observe nila yung Sabbath para maalala nila yung covenant. Pero sa covenant ng Diyos kay Noah, ano yung sign? Rainbow. Baghari. Kailangan ba nilang gawin yun? Hindi naman nila magagawa yun. So ang Diyos lang yung makagagawa, makapaglagay ng rainbow sa kalangitan. Verse 12. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari. At iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Sa Hebrew, walang word for rainbow. Literally, ito ay bow. So makita ninyo sa English, I have set my bow in the cloud. Literally, yung bow ay yung pana. My bow, yung pana ng Diyos. So ito ay isang military term, isang armas na nasa kamay ng Diyos. Na naglalarawan dito sa Diyos na isang divine warrior na pumuksa at lumunod sa lahat ng may buhay sa pamamagitan ng isang baha sa mga makasalanan. But this time, ang pangako ng Diyos, yung kanyang almas ay sasabit niya sa langit, He will lay down His arms, kahit nakarapat-dapat patayin ng tao, ay hindi niya basta-basta gagawin. So kaya kapag may rainbow, and ang Diyos yung naglagay noon sa covenant sign, para alalahanin niya yung covenant. Sabi sa verse 14, tuwing magkakaroon ng ulap, lilitaw ang baghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang baghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. So kung nandito kayo last week, pinaliwanag ko din kapag sinabi na naalala ng Diyos o aalalahanin ng Diyos, hindi ibig sabihin na we have a forgetful God na kailangan may magpaalala sa Kanya para maalala niya yung pangako niya. So di ba yung bungad ng Genesis 8, but God remembered Noah. And then sinabi dito ng Diyos, I will remember. So hindi ibig sabihin na yun ay palatandaan para magsilbi na gamot sa Diyos para siya ay makaalala. So yung term na I will remember is a covenant language. Ibig sabihin, God is acting in line with His promises. Ito ay assurance ng katapatan ng Diyos na sisiguraduhin ng Diyos na mangyayari yung sinabi niya na gagawin niya. God is faithful. And hanggang kailan effective yung covenant niya kay Noah? Meron bang kondisyon na kapag hindi ginawa ng tao, ay null and void yung covenant? Sabi sa verse 16, I will see it, yung rainbow, and remember the everlasting covenant. Hanggang kailan yung everlasting?
walang hanggan, walang katapusan. So hindi ito nakadepende sa human response. Hindi ito magiging null and void. Babawiin ng Diyos dahil sa katigasan ng puso ng tao. Ito ay nakadepende sa pasya ng Diyos. Yung pangako na ito ay nakadepende sa di nagbabagong karakter ng Diyos. God's immutability. Ito ay nakadepende sa katotohanan ng Diyos. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ito ay nakadepende sa katapatan ng Diyos. Hindi sumisira ang Diyos sa kanyang pangako. Verse 17, sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. So every time na nakita natin yung rainbow, yun ay palatandaan not for the sake of God, but for our sake. Hindi rin ito para sa LGBT na gamitin nilang symbol for their movement. This is God's sign, God's pledge of His promise. Verses 1 to 17. Nakita niyo kung gaano kalawak yung abot ng pagkapala ng Diyos? Hindi lang para sa atin na mga Kristiyano, kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Ganito kalawak ang sakop ng layunin at pangako ng Diyos na pagpapalain niya ang lahat ng tao sa buong mundo, sa buong kasaysayan. But it doesn't mean na sinuspende na ng Diyos yung kanyang justice at hindi na niya papausahan yung mga makasalanan at, lahat ng tao, sige, pwede na ninyong gawin. Lahat ng gusto ninyong gawin na wala kayong dapat katakutan na parusa na galing sa Diyos. Merong dulot na pagpapala yung salita at gawa ng Diyos sa covenant kay Noah, pero merong warning. 2 Peter chapter 3 verses 5 to 7. Para sa mga tao na magpapatuloy sa katigasan ng kanilang puso. 2 Peter chapter 3 verses 5 to 7. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ng katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Napakatindi ng problema ng tao sa kasalanan. Napakatindi ng parusa na nag-iintay sa atin sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Yes, significant. Yung promise ni God sa covenant kay Noah. That's God's common grace na binibless niya lahat ng tao because of that. But that covenant is not designed to be enough to save us on Judgment Day. Yung God's common grace is not enough. We need God's special grace. Kailangan pa rin. Alalahanin natin yung Genesis 3:15. Kailangan pa rin na mayroong ipapanganak na galing sa babae na dudurog sa lahi, doon sa ulo ng ahas. To reverse yung curse. So kahit yung paghupa ng baha ay senyales ng bagong paglikha ng Diyos, so ibig sabihin si Noah, siya yung nagka-function na parang bagong Adam. Siya mangunguna sa buong sangkatauhan. Pero sadly, katulad din siya ng unang Adam na nilikha sa larawan ng Diyos dahil siya at ang kanyang lahi ay bumagsak din sa kasalanan. Yes, inintroduce si Noah sa Genesis 6:9. Siya yung righteous man. But it doesn't mean na siya ay perfectly sinless or perfectly righteous. Siya rin ay isang makasalanan na yung mga anak niya ay makasalanan. Ang magiging dulot sa sangkatauhan ay kapahamakan, hindi kaligtasan. That's the focus ng verses 18 to 29. Bakit meron ito? Diba katatapos lang natin makita yung yung pala yung dulot ng salita ng Diyos, gawa ng Diyos, pagpapala sa buong mundo, nagkaroon ng shift yung focus ng story sa mga tao, sa gawa at salita ng tao. Bagong simula. Sana merong new hope sa bagong simula. Inintroduce sa verse 18, verse 19. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko, Shem, Japheth, at Ham, na ama ni Canaan.
Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. And then next week, sa chapter 10, makita natin kung sino-sinong lahi yung nagmula dun sa mga lalaking ito. Pero dito pa lang, hindi niyo ba napansin na ipinakilala na si Canaan, na anak ni Ham? May papakilala pa sa chapter 10. So anong naalala ninyo? Anong maririnig ng mga Israelita kapag narinig nila yung si Canaan? Alam nila nang yung lupain na ibibigay sa kanila ng Diyos ay lupain ng Canaan. At ang mga nakatira doon ay mga Canaanites. Galing sa lahi ni Ham. Talaga bang ibibigay ng Diyos sa kanila yung lupain na yon? Talaga bang yung mga tao doon ay nararapat na parusahan ng Diyos sa pamamagitan nila? And sila, pwede ba nilang isipin na pwede ba sila maging prideful? Naisipin na sila ay more morally superior kaysa sa mga Canaanites. Pareho sila. Israelita, Canaanites, pareho silang galing sa lahi ni Noah. Yung mga Israelites galing sa lahi ni Shem. Pero pareho silang galing sa lahi ni Noah. Si Noah ba ay perfectly righteous? Di ba siya rin ay makasalanan? Yun yung nangyari sa verse 20. Pinakilala sinabi si Noah na isang magsasaka si Noe at siya ang kauna-unahang nagtanim ng ubasan. Literally, yung magsasaka ay a man of the soil. So yung soil or ground ay galing sa Hebrew na Adama. Doon galing si Adam, galing sa Adama. Na nagpapaalala sa atin na si Noah ay nagfa-function na second Adam. At tulad ni Adam na inatasan ng Diyos na mag-alaga ng Garden of Eden, si Noah rin ay nagtanim ng isang halamanan, ng isang ubasan. So far, so good. Pero hindi nagtagal. Katulad ng story sa Genesis 1 and 2, hindi nagtagal. Pagdating ng Genesis 3, ay bumagsak ang tao sa kasalanan. Ganon din si Noah. Pagkatapos ng baha, anong ginawa niya? Kung si Adam ay nagkansala sa pamagitan ng pagkain ng putas na pinagbabawal ng Diyos, si Noah ay nagkansala sa pamagitan naman ng pag-inom. Hindi naman pinagbabawal ng Diyos ang uminom ng alak na nanggagaling sa ubas. Anong kasalanan niya? Verse 21, minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Walang masama na uminom ng alak. Ang masama ay yung masobrahan o yung malasing. Tulad ng sabi ni Paul sa Ephesians 5:18, ito ay labis na kahalayan. Kasi yung paglalasing, wala ka ng self-control, andun yung excessiveness. Pero, pansinin ninyo na yung focus ng story ay hindi sa kasalanan ni Noah. Ang focus ng story ay sa consequences ng kasalanan ni Noah. At yung kahihiyan na naging resulta nito. Nakatulog siyang hubad. Why is that significant? Bago pumasok ang kasalanan, di ba yung ending ng Genesis 2? Ang tao noon ay naked but not ashamed. Nung pumasok yung kasalanan, nabuksan yung mata nila, nakita nilang sila ay hubad, and pumasok yung kahihiyan. Genesis 3:7. So makita ninyo kung paano yung righteousness ni Noah ay merong implications pa sa kanyang mga anak. Yung kasalanan ni Noah ay meron ding implications para sa kanyang mga anak. Ganito yung nangyari. Katulad nung si Cain at si Abel, magkaiba yung direksyon na tinahak nila. Yung mga anak ni Noah ay ganun din. Verse 22. Na makita ni Ham, yung bunsong lalaki, na ama ni Canaan, ang kaubaran ng kanyang ama, ibinalita niya ito sa kanyang mga kapatid. Again, binanggit na naman yung anak ni Ham na si Canaan. Why? Yung kasalanan ginawa ni Ham. Hindi naman yung anak niya yung gumawa nito. At hindi lang basta kasalanan yung nakita niya na nakahubad yung tatay niya. Although sabihin ng iba, naku, merong nangyaring sexual sin dito like incest or homosexuality. Pero wala namang binabanggit sa story. The focus of the story, sa halip na takpan ni Ham yung kahubaran ng kanyang tatay para matakpan yung kanyang kahihiyan, ang ginawa niya ay ibinalita pa niya sa iba. Exposing yung nakedness ng kanyang ama
to a greater extent. Parang lalo pa niyang hinubaran yung tatay niya. This is disrespectful. This is not how we honor our parents. Na nasa ika-5 utos, honor your father and mother. And ano yung pangako ng Diyos? That your days may belong in the land that the Lord your God is giving you. So yung kalooban ng Diyos na ninabag ni Ham. Pero pinagsikapan namang sundin ng dalawa niyang kapatid nung malaman nila. Verse 23. Kaya kumuha sina Shem at Japheth ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama dahil ayaw nilang makita ang kanyang kaubaran. Instead of disrespecting, dishonoring their father, na katulad ng ginawa ng kanilang kapatid, ang ginawa nila ay tinakpan yung kahubaran ni Noah. Na pareho ito sa ginawa ng Diyos kina Adan at Eva bago sila palayasin sa garden na tinakpan yung kahubaran nila. So they are acting in line with someone created in God's likeness. So nagising na si Noah. Nahimasmasa na siya. Nalaman niya kung ano yung ginawa ng anak niyang si Ham, bagamat hindi naman sinabi kung paano niya nalaman. Ito sabi niya, verse 25, O ikaw, Kanaan, ngayon susumpain, sa mga kapatid mo, ika'y paaalipin. Sinabi niya, Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem, itong si Kanaan ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japheth, sa lahi ni Shem, sila'y mapipisan at paglilingkuran si Japheth, nitong si Kanaan. So yung mga salita, so hindi na lasing si Noah nung nagsasalita siya. Merong prayer of praise. Di ba sabi dito, purihin si Yahweh. Pero meron ding prayer of blessing para kay Shem at Japheth. Si Shem, sa kanila nang galing Israel. We'll talk more about yung lahi nila next week. Pero yung nangingibabaw dito ay yung sumpa. Sa Genesis 3, sino yung nagbigkas ng sumpa? Ang Diyos. Sa Genesis 9, hindi ang Diyos yung bumigkas ng sumpa, kundi si Noah. Although in a way, nagsisilbi ito ng mangyayari in the future. Probably prophetic, anticipating the future. And interestingly, sino yung sinumpa ni Noah? Sino? Pwede yung tingnan sa Bible ninyo yung sagot. Sino yung sinumpa niya? Si Kanaan. Sino may kasalanan? Si Ham. Bakit sinumpa niya yung anak ni Ham? Bakit kay Kanaan bumagsak ang sumpa? At yung sumpa, papaalipin si Kanaan, yung lahi niya, kina Shem at Japheth at sa lahi nila. So we cannot speculate kung ano naman yung kasalanan ni Kanaan, kung bakit siya narapat sumpain. Hindi natin pwedeng sabihin na siya ay sinumpa dahil sa kasalanan ng kanyang ama. That's inconsistent sa sinasabi ng Diyos na hindi paparusahan ng anak dahil sa kasalanan ng ama. Pero makita natin dito yung consequences ng kasalanan natin sa mga anak natin at sa susunod na henerasyon. Kung ano yung kasalanan natin, na yung mga anak natin, they're bound to repeat yung kasalanan natin. At ano man yung sumpa na binanggit dito para kay Kanaan, we can be sure na siya rin ay deserving of judgment dahil siya rin ay makasalanan na katulad ng kanyang tatay. And take note, mga anak, makinig kayo. Nakita niyo ba kung ano yung consequences ng pagtrato ninyo sa inyong magulang? Yung dishonoring, disrespecting yung tatay ni Ham ay merong napakalaking consequences. Hindi lang para sa kanya, hindi lang para sa anak niya, kundi maging sa susunod na mga henerasyon. So don't think it's a small thing if you are disrespecting your parents. But overall, ito ay word of grace and encouragement sa Israel. Bakit? Kasi inaabangan nila yung fulfillment ng plano ng Diyos.
Kung paparusahan ng Diyos, susumpahin ng Diyos, yung lahi ni Canaan, gagamitin ng Diyos na silang instrumento when they conquer the promised land. So they can trust God. Na yung plano ng Diyos ang mangyayari as they prepare sa pagpasok sa lupang pangako. Pero hindi sila pwedeng magpakakampante na para bang they are morally superior kaysa sa mga tao na ibibigay sa kanila ng Diyos. Dahil sila rin ay mamamatay at mapapahamak kung sila ay hindi magtitiwala sa salita ng Diyos. Katulad na nangyari sa mga magulang nila, nung 40 years sila na nag-iikot sa wilderness, na isa-isang namatay because of unbelief. Na ganun din yung mangyayari sa kanila. Mamamatay din sila dahil sa sarili nilang kasalanan. And that's why Genesis 9 ends. Kung paano nagtapos o paulit-ulit na sinasabi sa Genesis 5. Do you remember? Yung pinag-aralan na sa Genesis 5, yung sunod-sunod na salin lahi, ganito kahaba sila nabuhay, pagkatapos ito yung anak nila, ganito pa sila kahaba na buhay, pagkatapos sila ay namatay. Suspended lang yung story ni Noah dahil sa story ng flood. Pero eventually, si Noah, gaano siya kahabang nabuhay, anong katapusan ng kanyang buhay? Genesis 9, 28, 29. Nabuhay pa si Noe ng 350 taon pagkatapos ng baha. At umabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay. Bakit siya nabuhay ng mahabang panahon? Dahil sa awa ng Diyos. Dahil sa pangako ng Diyos. Bakit siya namatay? Dahil sa kanyang kasalanan. Ang kamatayan, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. So, yung katapusan ng kwento natin is still bad news. Nag-aabang pa rin ang solusyon sa malaking problema ng tao sa kasalanan. Paano masusolusyonan yung problema na yun? Paano natin matatanggap yung pagkapala ng Diyos? More than yung mga physical blessings, but more importantly, yung pagkapala ng Diyos na restored relationship with God. Sino yung darating na babaligtad sa sumpa na dulot ng kasalanan? Sino yung magtatagumpay laban sa kasalanan? Ang sagot sa kabuuan ng kwento ng Biblia ay walang iba kundi si Kristo. Ang solusyon ay na kay Kristo. Ang katuparan ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, wala sa covenant kay Noah. Kundi ito yung pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan, hindi nakasalalay sa atin, hindi sa salita at gawa natin. Ito ay nakasalalay sa Diyos, sa salita at gawa ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa katuwiran ni Kristo at sa ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Kaya nga yung tipan kay Noah ay hindi sapat. Meron pang susunod. Yung covenant kay Abraham. Tapos yung covenant kay Moses, tsaka sa Israel. And then yung covenant kay David. And then, yung new covenant, naalala ninyo nung huling gabi, bago patayin ang Panginoong Isus, nung huling hapunan niya sa mga disciples niya, ang sabi niya, tungkol dun sa iinumin nila, the new covenant in my blood. The new covenant in my blood. So ang katuparan ng pangako ng Diyos ay hindi nakasalalay sa katuwiran ng sinumang tao, kundi sa katuwiran ni Kristo. Yun lang yung merong perfect righteousness. At sa kasapatan ng kanyang ginawang sakripisyo sa krus para sa ating mga makasalanan. Wala siyang kasalanan, pero siya yung pinatay. Siya na image of the invisible God. And He satisfied God's justice na tayo dapat ang patayin. Tayo mga murderers. Tayo mga sexual sinners. Tayo mga sinungaling. Tayo mga unfaithful ang dapat patayin. Pero si Kristo, nagbayad, yung siningil ng Diyos para sa ating kahalayan, kasamaan, kasakiman. Siya yung umako ng sumpa ng Diyos
Parang pagkapala ng Diyos ay dumaloy sa atin. Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Every spiritual blessing. Sabi ng Diyos sa covenant kay Noah, I give you everything. In Christ, sinasabi sa atin ng Diyos, I'm giving you everything. We have received everything we need in Christ. At kung tayo ay na kay Kristo, only by faith in Him, yun yung tunay na new creation. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, behold, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sa story ni Noah, hindi pa masasabi na the old has gone, the new has come. If you are in Christ, the old has gone, the new has come. At dahil sa paipag-isa natin kay Kristo, mapangahawakan natin yung pangako ng Diyos. Ano man yung mangyari. Kahit gaano ka habang pag-ulan yung dumating sa susunod na araw, kahit gaano kalaking baha, not just physically, but kahit gaano kalaking bagyo yung dumating sa buhay natin, kahit gaano karaming problema or conflict o pagsubok yung dumating sa buhay natin, mapangahawakan natin yung sinasabi ng Diyos sa Isaiah 54:7-10. I will end with this. Makinig kayong mabuti. This is so good. Sabi ng Diyos sa atin na kay Kristo, sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo, ngunit ipadala mo ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Sumampa ako noong panahon ni Noe. Hindi na mauulit na magunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Aking ipinapangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita paparusahan muli. Maguguho ang mga bundok at mayayanig ang mga burol, ngunit hindi maglalaho ang wagas na pag-ibig ko at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Mga kapatid, naririnig niyo ba yung sinasabi ng Diyos sa inyo? Naririnig niyo ba yung pangako ng Diyos sa iyo? Pinangahawakan mo ba yung pangako ng Diyos? Let's pray.